Narito na ang PTV Balita ngayon. Tinawag na mali at hindi patas ng kampo ni Business Tycoon Atong ang resolusyon ng Department of Justice na pinakakasuhan siya ng kidnapping with homicide and serious illegal detention kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal, maghahain pa sila ng motion for reconsideration at nais nilang pabago ang resolusyon ng DOJ. Anya, may tuturing na bias ang resolusyon dahil nakatuon lamang sa testimonya ng iisang testigo sa kaso. Nakakapagtaka rin daw na hindi kasama sa mga pinakakasuhan ng DOJ ang mga orihinal na pinaniniwala ang sangkot sa kaso. Matatandaan na sa resolusyon ng DOJ nakakita ng sapat na ebidensya ang mga piskal para kasuhan si Ang at ang higit pa sa 20 individual ng 10 counts of kidnapping with homicide at 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention. Samantala, sa panahong muling sinusubok ang tiwala ng publiko sa pamahalaan, hiniling ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso na unahin ang mga reformang matagal nang ipinaglaban o ipinapaglaban ng taong bayan. Kabilang dito ang Anti-Dynasty Bill, Party List System Reform Act, paglikha ng Independent People's Commission at ang mas malinaw na access ng publiko sa paggastos ng gobyerno. Layo nito maituwid ang mga kahinaang paulit-ulit na nakikita sa ating pamahalaan. Para kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goytia, ipinapakita ng mga hakbang na ito ang uri ng lideratong inuuna ang bayan bago ang politika. Sa paglalagay nito sa pangunahing agenda, malinaw ang pahayag ng Pangulo na panahon na para tugunan ang mismong ugat ng hindi pagkakapantay-pantay sa politika. Kasama rin sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. ang pagreforma sa party list system. Ayon kay Goytia, ang pagkukumpuni sa sistemang ito ay mahalaga upang maibalik ang tiwala ng publiko at magkaroon ng mas patas na politika. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa pabang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media platform sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.